Parang walang nangyari kagabi. Maalawalas ang mukha ni Christian na gumising. Hindi siya pumasok sa trabaho at pinadala na lamang niya sa kanilang secretary ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Sa garden kami nakaupo. Nagbabasa ako ng libro habang siya nagtatrabaho. Hindi na din namin napag-usapan yung nangyari kagabi. Sa totoo nga ay nagplano pa siyang magbakasyon kami next weekend. Friday daw ng gabi kami aalis at uuwi kami ng Sunday ng gabi. Nagpaalam na din siya sa kanyang mga magulang. Wala namang sinabi ang mga magulang niya bukod sa gumawa na daw kami ng baby. Pero after breakfast, palihim akong kinausap ni Mommy. Nakarating sa kanila yung nangyari kagabi sa bar. Sinabi ko sa kanila ang ginawa ni Chloe. Mula sa opisina hanggang sa bar. Natatakot ako, Mommy. How many days from now? I'm sure Christian's memory will come back. Huwag mo yung isipin. Ikaw ang asawa. Kahit na bumalik ang alaala niya, I'm sure hindi na din noon mabubura yung magandang napagsamahan ninyong dalawa. Kahit na mas maiksing panahon lang iyon, kumpara sa ilang taon nila ni Chloe bilang magkasintahan. Hindi ko alam pero ang puso ko'y umaasa na kahit bumalik ang alaala ni Christian, magagawa pa din niya akong tingnan sa mga mata ng buong pagsuyo. Magawa pa din niya akong halikan at yakapin. Ako mismo gumawa ng snacks niya habang nagtatrabaho siya. At nang sumapit ang 3:00 ng hapon, niligpit na niya ang kanyang mga gamit. May bumalik sa alaala ko. Sabi niya na ikinabahala ko. Gumapang ang lamig mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan. Nagdadrive daw ako tapos nagkaroon ng guhit ang kanyang noo. Huwag mong pilitin. Hindi kaya naalala niya yung araw na naaksidente siya? Mag-road trip tayo? Gusto mo? Tanong niya nang nakangiti. Ha? Kaya mo ba? Baka mamaya mapano siya, maaksidente pa kami. Tingin ko'y kaya ko naman. Pinagmasdan ko siya na ilang sandali. Ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo, sige. Marunong naman ako mag-drive kaya ako mapagod kaya pwede kitang palitan. He nodded and smiled. Magpalitan muna tayo ng damit. Nagpaalam na din muna ako sa magulang niya para alam nila. Sige, basta mag-iingat kayo ha. Alalay lang. Nag-drive kami papuntang norte hanggang sa makarating na kami sa expressway. Huminto kami sa malaking simbahan sa Bulacan. He parked his car. Kasama ba ang simbahan na ito sa naalala mo? Tingin ko'y hindi naman sila pumapasok ni Chloe sa simbahan noon, kaya nakapagtataka na dito kami napadpad. I don't know. Kibit balikat naman niyang sagot. Hinawakan niyang kamay ko at sabay na kaming pumasok sa loob ng simbahan. We prayed together. Mahigit 1 oras na din kami nakaupo. Tahimik at nakatingin lang sa may altar. Hindi ko alam kung ano iniisip niya. Binabagabag siya ng mga nangyari kagabi. Natatakot siya sa mga alaalang nagsimulang manumbalik. Masaya ako na dito kami nakarating, na dito niya piniling pumunta, sa tahanan ng Panginoon. Napatingin siya sa may confession room. Tingin ko'y wala namang schedule ng confession sa mga ganitong araw. Uwi na tayo? Aya ko, baka kasi abutan pa kami ng gabi. Tumango siya at nauna nang tumayo. Hinawakan niya aking kamay. Sa gilid sana kami maglalakad palabas ngunit napansin namin ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap sa may dulong bahagi nitong simbahan. Why? I want to talk to the priest. Paalis na din ang kausap ng pare kaya lumapit kami. Ngumiti ang pare sa amin. Nagmano naman kaming dalawa. The priest asked if we're husband and wife. Akala ko'y magpapabasbas lang si Christian pero higit pa doon ang gusto niyang gawin. Father, please, pray for me. For us. He said about his situation, that he has an amnesia. He told about our relationship. He told him about Chloe. Napaiyak ako. I can feel Christian's sincerity and fear in our situation. Ayaw niyang magkasala sa akin dahil kasal kami. Pakiramdam ko na alala na niya ang lahat. Hindi lang niya kayang aminin sa akin. Ayaw niya akong saktan at nirarespeto niya ang kasal namin. Umiiyak ako habang dinadasalan kami ng pari. I can feel how the Holy Spirit touches my soul, and I'm hoping that God will give us guidance. Sana'y mapagtagumpayan namin ang pagsubok na ito. Binigay ni Christian sa simbahan ang lahat ng pera na meron sa kanyang wallet pagkatapos ng dasal. Nang makapasok kami sa sakyan, nagkatinginan kami. Are you okay now? Nananadya kong tanong. Tumango siya at ngumiti. Let's go? Hindi muna kami umuwi. Naganap kami ng makakainan. Sa isang simpleng kainan na mayroong kubo-kubo kami kumain.
Masarap ang mga lutong ulam at mura lang din. Hindi ito ang usual na kinakainan namin dalawa pero nakatutuwa lang dahil bagong karanasan ito sa aming dalawa. Nalobat ang cellphone ko kaya pagdating namin sa bahay nadat na namin sina mommy at daddy na alalang-alala na naghihintay sa amin. Sorry mommy. Hingi ko ng paumanhin dahil pinag-alala namin sila. Saan ba kayo napunta? Sa simbahan po sa Bulacan. Nagulat ang mag-asawa. Kalaunay ngumiti sila at malamlam ang mga mata na tumingin sa kanilang anak. Kinausap pa muna nila kami kaya hindi pa muna kami nakaakyat upang magpahinga na. We know that both of you are having a tough time right now. Your dad and I talked about it earlier. Ano po iyon, Mommy? Magpunta na lang muna kayo ng Amerika. Mommy suggested. Natahimik ako. Tatakasan namin ang sitwasyon. Mukhang nag-aalala din sila na baka kapag tuluyan ng makaalala ang anak nila, doon na tuluyang mawawakasan ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Gaya namin ni Christian, they're also worried for the coming days. Magandang question nila. Kung ako lang, papayag ako pero hindi ko naman pwedeng ako lang ang masusunod. Kailangan parehas kami ni Christian ang may gusto nito. Paano po yung company? Tanong ko. 3 minuto na lumipas pero hindi pa din kasi nakakasagot si Christian. Pag-iisipan po namin, Mommy. Sagot ni Christian. Okay, pag-isipan niyo at magpasya kayo as soon as possible. Umakyat na kami sa taas. Walang imik sa Christian. Akala ko gaya kagabi na maliligo siyang mag-isa dahil binabagabag siya ng mga bagay-bagay pero bigla na lang itong nag-aya na sabay daw kaming maligo. Tapos na bang period mo? Tumawa ako. Yeah. Binuhat niya akong papasok sa banyo kaya napatili ako. Nagharutan kami sa banyo. We make out and we ended making love in every corner of our bathroom. Pagod na pagod kami paglabas namin ng banyo. Agad kaming nahiga. Tinamad na kaming magdamit na dalawa. Wala na kaming natitirang lakas para kumilos pa. Madaling araw nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagkatok. Sir Christian! Sir Christian! Mahimbing ang tulog ni Christian. Hindi siya nagising sa kabila ng malakas na katok at pagtawag sa kanya ng isa sa mga katulong. Nagsuot ako ng roba bago ko pinagbuksan ng pinto ang maid. Bakit po, Manang? Hawak niya ang telepono. Mukhang alam ko na agad kung sinong nasa kabilang linya. Chloe, tulog na si Christian. Alam mo namang, Sheena, ako na mismo nakikiusap sa'yo. Mukhang lasing ang babae. Umiiyak ito at bumaluktot ang dila habang nagsasalita. Ano na naman ito, Chloe? Please, I'm begging you. Hinayaan ko sa Christian sa'yo ng 1 taon mahigit. Ibalik mo na siya sa akin. Ako ang mahal niya. Sheena, please. Chloe, maghanap ka na lang ng iba. Kahit anong pilit kong gawing magpakatatag ang aking boses ay gumaralgan ito. Pinatay ko ang tawag at binilinan ko ang maid na huwag na huwag nang sasagutin kapag tumawag ulit ang babae. Pagsara ko ng pintuan, nagulat ako nang makita ko sa Christian na gising. Tumawag si Chloe. I think she's drunk. Sabi ko. Tumango siya sa kanag-iwas ng tingin. I know he's worried about Chloe pero hindi naman pwedeng puntahan niya ito dahil sa oras na bigyan niya ito ng pansin para na rin niyang hinayaan ulit ang babae na pumasok sa buhay namin. Let's sleep. Bakit hindi mo puntahan sa Christian sa opisina kung nag-aalala ka sa kanya? Sabi ni Mommy. Umiling ako. Mas lalo lang pong lalayo sa Christian kapag binantayan ko siya, Mommy. Nilalabanan po niya ang tukso. I trust him. But you can't trust Chloe, Sheena. Yes, Mommy. Kaya nga sana pumayag na sa Christian na magpunta kami ng States. Kapag nagpunta kami ng US, tingin ko'y matatahimik na kami. Kumbinsi natin. Sana makumbinsi namin siya. 4:00 pa lang ng hapon nang umuwi si Christian. Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala kong tanong dahil masyado pang maaga ng pag-uwi niya. No. Niyakap niya ako. Alam ko kung bakit siya umuwi ng ganitong oras. Naitawag na kanina ng secretary kay Mommy. Nagpunta daw doon si Chloe. Nag-iiyak at halos maglupasay daw. Kanina pa mabigat ang dibdib ko. Naaawa ko kay Chloe. Alam kong ganoon din ang nararamdaman ng asawa ko para sa kanya. Inaya ako ni Christian na kumain sa labas. Ramdam ko ang effort niya. Ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang pagsasama namin. Pumunta tayo sa US. Anya habang nakahiga kami sa kama.
Katatapos lang namin mag-make love. Are you sure? Dumapa ko tiningnan kung seryoso ba siya sa kanyang desisyon. Yes, love. Sobrang saya ng puso ko. Ang pasya niya na ito, iis lang ibig sabihin na ako ang pinipili niya. You might regret it. Bulong ko. Baka magsisi siya kapag bumalik na ng buong alaala niya. Tingin ko hindi ako magsisisi. Sagot naman niya na parang siguradong sigurado siya. Okay, kausapin natin si Mom at Daddy bukas. Pero pag-isipan mo ulit ang mabuti. Sigurado na ako, love. Masaya akong natulog ngunit nagising ako sa isang masamang balita na maaaring makapagpabago na naman sa estado namin mag-asawa. Nasa ospital si Chloe. Nagtangka itong magpakamatay. Ang agang nagpunta dito ng kanyang magulang at kaibigan upang pakiusapan si Christian na dalawin ang babae sa ospital. Please, kausapin mo lang siya. Sa'yo lang siya makikinig. Pakiusap ng mommy ni Chloe. Mugtong mga mata na mag-asawa at kulang na lang nahalika nila ang paa namin mag-asawa upang pumayag kami sa hinihiling nila. Galit na galit si mommy. Ayaw niya. Tahimik lang din si Christian pero alam kong kinikimkim niya sa kanyang loob ang kanyang nararamdaman. Puntahan mo. Lakas loob kong sabi. Kailangan siya ni Chloe ngayon. Nagulat si Christian sa pasya ko. Sheena! Sigaw ni mommy. Nakangiti kong nilingon si mommy. Pupuntahan lang po siya na Christian ngayon, mommy. Kakausapin lang po niya. Pinasamahan namin si Christian kay ate. Ayaw nga sana kaso kailangang may kasama si Christian. Uuwi din ako agad. Sabi ni Christian bago ako hinalikan sa labi. Pagkaalis niya, doon palang tuluyang bumuhos sa mga luha ko. Nasasaktan ako. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nandoon sa ospital si Chloe. Kasalanan ko kung bakit nahihirapan si Christian at naiipit ngayon. 1, 2, hanggang sa umabot ng 3 oras pero hindi pa din umuwi si Christian. Panay na ang text ni mommy kay ate. Ang sabi nasa loob pa daw ng room ni Chloe si Christian. Kinakausap daw ang babae. Kahit paano kumalma na daw ito. Umuwi na kayo! Galit na si mommy. Mag-empake na kayo. Baling niya sa akin. Mommy, baka mas lalo lang pong maging magulo ang isip ni Christian. Hayaan po natin siyang magpasya kung kailan po kami aalis. After lunch na, nang umuwi si na Christian, pinilit pa daw nila na kumain ang babae. Panay ang ismid ni mommy. Tahimik lang naman ako. May tipid ng ngiti sa labi upang ipakita sa asawa ko na ayos lang ako. May dala siyang cake para sa akin. Kumain kaming dalawa bago kami umakyat sa aming silid. Paggabi na nang tumawag sa telepono ng kaibigan ni Chloe. Nagwawala daw ang babae at hinahanap ulit si Christian. Nabulabog na naman ang buong bahay dahil doon. Gustong-gusto ni mommy na sugurin ang babae sa ospital. Gigil na gigil ito. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sumusobra na siya. Wala na siyang kahihiyan. Tahimik lang si Christian. Ganon din ako. Ayoko siyang payagan. Hindi ko gustong bumalik na naman siya doon dahil kapag bumalik siya ngayon doon, tsak na uulit-ulitin lang ni Chloe ang ginagawa niya. Magwawala siya at alam niyang darating agad si Christian para sa kanya. Inaagaw niya ang asawa ko sa akin. Natulog kami ng maaga ngunit kinaumagahan nagpunta na naman ang pamilya ni Chloe. Doktor ang kailangan niya at hindi si Christian. May isawa ng anak ko. Sabi ni mommy, nakaismi dito habang nakapamewang. Sira agad ang araw dahil kay Chloe. Alam nating lahat na hindi mahal ni Christian ang asawa niya. That hit me and that made my in-laws mad. Imbes na maawa ko at sabihin na saglitin ni Christian ang babae, hindi na ako nagsalita. Matapang kong tinignan ang matanda. Sana'y marunong kayong rumispeto. Christian and I were married. Anong klase kayong magulang kung kinukonsente ninyo ang anak niyo na maging isang kabit? Nagkagulo na kami. Ang mga tauhan ay gumitna at pinaalis ang pamilya ni Chloe. Hindi pinapasok si Christian sa trabaho ni mommy. Buong maghapon hindi naman mapakali si Christian. Pumapasok tuloy sa isip ko na iwan na siya at hayaan na lang sila ni Chloe. Affected na kasi siya. Kung lagi siyang ganito, mas lalo akong masasaktan. Kung gusto mo siyang puntahan mo na. Sabi ko. Sheena, pinilit kong umiti. Sige na, puntahan mo na siya. Niyakap niya ako at hinalikan ng aking labi na umabot ng ilang minuto. Sasama ka? Malambing niyang tanong. Umiling ako.
Magpasama ka na lang sa mga bodyguards o kina ate at kuya. Inis na inis si ate nang magpasama sa kanya si Christian. Pati sa akin ay nagagalit na din ito. Pati sa mommy. Sheena, alam mo ba itong ginagawa mo? Nag-usap kami na makaalis na sina ate at Christian. Hindi ko po kayang nakikita sa Christian na naguguluhan, mommy. Ramdam ko po na nasasaktan at nag-aalala siya kay Chloe. Alam naman po natin na siya talagang mahal niya. Hindi ko alam kung anong oras na nang dumating si Christian dahil pagkatapos namin mag-usap ni mommy, umakit na ako ng silid at pinilit na matulog. Ayoko mag-overthink at mag-iiyak. Naramdaman ko mahigpit na yakap sa akin ng aking asawa. May ibinubulong siya sa akin ngunit dala ng labis na antok. Hindi ko naintindihan. Nauna ako magising kinaumagahan. Naligo ako at bumaba sa kusina upang tumulong sa paghahanda ng almusal. Gising na din sina mommy at daddy. Nagkakape sila habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi kami nakatulog na maayos ng mommy niyo. Nilingon ko si daddy habang nag-slice ako ng gulay. Gusto ko ni ate ng salad tuwing breakfast. Ako nang gagawa ng almusal niya. Bakit po, daddy? Iniisip ka namin, anak. Kinagat ko ang aking labi at hindi na nakapagsalita. Kung hindi dahil sa kanilang mag-asawa na kumukup sa akin, ewan ko na lang kung saan na ako ngayon. I'm thankful na merong mabait na kaibigan ng mga magulang ko na kumukup sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal nila. Tinuring na din nila ako na parang totoong anak. Ang swerte ko na sana. Kaso, hayaan mo't kakausapin namin si Christian. Salamat po. Naiyak na ako kaya itinigil ko ang aking ginagawa. Sinanyasan ako ni mommy na lumapit sa kanila at niyakap nila ako. Mukhang nalimpungatan si Christian sa higaan. Gulo-gulo ang buhok at suot pa niya ang damit pantulog na bumaba dito sa kusina. Huminga siya ng malalim nang makita ako. Bakit? Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Lumapit siya sa akin saka ako niyakap. Binitawan ko din muna ang hawak kong mga plato dahil baka mabasag. Why? Ulit kong tanong. Yakap niya ako mula sa likod habang ang kanyang babay nakapatong sa aking balikat. Nothing. Ano naman kaya nangyari sa kanya? Nagpapakiramdaman kami lahat habang kumakain. Si ate ang bumasag ng katahimikan nang malapit na kami matapos mag-agahan. Hindi na ako natutuwa sa pagdalaw-dalaw mo kay Chloe, Christian. Isipin mo din naman sa Sheena. Tumikim sina mom at daddy. Kasal na kayo ni Sheena, Christian. Ang ayos na ng pagsasama niyo. Tapos ngayon, hinahayaan mong magulo kayo ng dahil lang kay Chloe? Hindi. Hindi tinuloy na kuya ang sinasabi. Hinawakan ni Christian ang kamay ko at pinisil. I'm sorry, love. Ngumiti ako. That's okay. Sabi ko naman, ayos lang. Pumalatak sila mommy at ate. Alam kong naiinis sila sa akin dahil hinayaan ko si Christian. Kinausap siya ni mommy at daddy sa study room. Hindi ko alam kung anong sinabi nila sa asawa ko pero sana wag nilang i-pressure dahil baka makasama sa sitwasyon niya. Naintindihan ko naman talaga si Christian. Nasasaktan ako ngunit naiintindihan ko siya. Ganon din si Chloe. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya pero hindi nun mababago ang katotohanan na ako na ngayon ang asawa ni Christian. Ako ang may karapatan sa kanya. She's just part of Christian's past now. At hanggang doon na lang talaga sila. Gusto ko sana may ibang mapagkwentuhan itong sitwasyon ko ngunit kapag kinuwento ko ito sa kaibigan ko, tsak natatalakan lang niya ako. Hindi ulit pumasok si Christian sa trabaho pero may mga paperwork siyang pinadala sa kanyang secretary. Ginawan ko siya ng fresh juice at binigyan ko din siya ng cookies na ako mismo ang nag-bake. May lakad ka? Tanong niya sa akin na makita na nakaayos ako. Nakasuot ako ng coordinates at stiletto. Aalis ako ngayon dahil may kikitain akong isang business owner. Gusto kong mag-invest para lumago ang pera ko. Hindi naman ganoon kalaki ang i-invest ko dahil hindi naman ganoon kalaki yan ang pera ko sa bangko. Yeah, may meeting. Baka abutin ako ng hapon. Sagot ko naman. Nag-isip siya saka tumango. Hinila niya ako at pinaupo sa kanyang kandungan. Hinapos niya ang aking kwintas na suot. Ang aking pendant ay pinaglaruan niya. Ang kanyang daliri ay sumasayad sa aking cleavage. Ngumiti ako at umiling-iling. Magtrabaho ka na, aalis na muna ako. Hinalikan ko siya. Mamayang gabi ha? Paalala pa niya kaya napahalakak ako. Opo. Humanda ka, mamayang gabi. Kinagat ko ang kanyang labi. Napaungol naman siya at ayaw na lalo akong bitawan. Christian, kailangan ko nang umalis. Baka maipit ako sa traffic. Okay. Bye, Mrs.
Bye, mister. Masaya akong umalis ng bahay. Mabuti at hindi ako na-late sa meeting. Sabay lang kami ng CEO na dumating. Nagsimula kami agad sa meeting. Sobrang dami namin napag-usapan. Ang dami ko ding nakuhang ideya mula sa kanya na magagamit ko kapag ako na din na nagkaroon ng sarili kong business na matatawag kong akin lang talaga. Inabot ng 4 p.m. ang meeting namin. Pauwi na sana ako kaso may nakabanggaan pa akong kakilala ko na nauwi sa kwentuhan. Inabot na talaga ako ng gabi. 7:00 na, baka nagtatampo na ang asawa ko. Lobat na din ang cellphone ko at hindi ko na-charge kagabi. Nagmamadali ako umakyat sa silid namin mag-asawa kaso hindi ko siya nadatnan sa silid. Nagpalit ako ng damit at bumaba, baka nasa dining na siya. Wala din siya sa komedor at sina mommy at ate at kuya lang ang nandito. Tahimik na kumakain at halatang wala sa mood. Sa Christian po. Nanginig ang aking boses. Hindi ko maintindihan. Bigla na lang akong sinalakay ng matinding kaba. Umalis. Kanina pang 2:00 ng hapon. Malungkot silang tumingin sa akin. Nanghina akong bigla. Ang isa sa mga katulong ay agad akong inalalayan. Nilapitan din ako ni na kuya at ate. Nagpunta po kay Chloe? Hinilot ko ang aking noo. Ang aking kamay ay nagsimula ding manginig. Sumakit bigla ang ulo ko kaya mariin akong napapikit. Hindi ako iiyak. Hindi. Nanginginig ang kamay ko, ang buo kong katawan, para akong hihimatayin. Shit. Sheena. Tinapik-tapik ako ni mommy. Breathe, Iya. Hinga. Tubig. Bigyan niyo ng tubig. Natataranta na silang lahat. Hinaplos-saplos din ni mommy ang aking likod. Anak, iiyak mo lang iyan. Umiyak ka. Bumuhos ang luha ko. Napahikbi na din ako na nauwi sa paghagulhol. Sunduin mo na nga kapatid mo, sabi ni daddy kay kuya. Huwag na po. Hayaan niyo siya sa gusto niya. Awat ko naman. Nakakaalala na siya. Hindi siya nagpaalam. Sana'y nagpasabi man lang. Nauna pa akong umuwi sa kanya. Hindi man lang niya inisip ang mararamdaman ko. Akala ko ba'y nire-respeto niya ako at ang pagiging mag-asawa namin? Hindi ako kumain. Umakyat ako sa silid ko bandang 9:00 ng gabi. Nahiga ako saglit sa kama. Naghintay ng 30 minuto ngunit hindi pa din umuwi si Christian. Nagpasya ka na ba, Christian? Hindi mo na ba malabanan ang nararamdaman mo? Nagtungo ako sa closet. Kinuha ko ang aking maleta saka sinimulang mag-empake. 10:00 nang pababa ako ng hagdan. Sino mommy at daddy nasa living room. Mukhang aburido at hinihintay si Christian. Sheena! Halos takbuhin ako ni mommy. Niyakap niya ako at nagsimula na siyang umiyak. Sheena, please. Mommy, I'm sorry pero kailangan ko na pong umalis. Thank you po sa lahat ng... Sheena? Napatingin kami sa pintuan. Nanlalaki ang mga mata ni Christian na nakatingin sa akin at sa maleta na hawak ng isa kong kamay. Where are you going? Hindi ako sumagot. Ngumiti ako ngunit kahit anong pilit ko'y nabalot ng pait at lungkot ang ngiti na ginawad ko sa kanya. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa akin. Hinila niya ang maleta na hawak ko sa kapabalang na binitawan. Niyakap niya ako. Sobrang higpit. You're leaving me? Nanginginig ang boses niyang tanong. Sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Please. Please. Umiiyak siya. Para sa ikatatahimik ng lahat. Aalis na ako. Kailangan kong umalis. But you're my wife. Pero hindi naman ako ang mahal mo, Christian. Hindi naman ako nasa puso mo kahit noon pa. Oo, mag-asawa tayo pero hindi mo naman ako mahal. Umiling-iling siya at masinigpitan pa ang kanyang pagkakaya po sa akin. I'm sorry. Please forgive me. I promise I won't do it again. Christian, huwag na. Huwag na natin pahirapan ang isa't isa. Pagod kong sabi. Sa Friday, aalis tayo ng bansa. Pupunta na tayo ng US. Promise, there will be no Chloe. I promised. Ramdam kong ipit na din siya, na nahihirapan siya sa sitwasyon namin. Tinignan niyang aking mukha, hinawakan niyang aking magkabilang pisngi. Puno na ng luha ang pisngi namin dalawa. Aalis tayo. Magsisimula tayo muli. Matagal na hindi ako nakaimik. Tinitigan ko lang siya.
Okay. Marahan akong tumango pagkalipas ng ilang minuto. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Oh God, bakit pakiramdam ko may nararamdaman na siya para sa akin? Bakit pakiramdam ko mahal na niya ako? Answered prayer na ba to? Please tell me that you answered my prayer for years. Pinabalik ni Mommy ang maleta ko sa kwarto namin. Kinausap muna nila kami bago kami hiniyaang makapagpahinga. Madami silang mga pangaral tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Pinagsabihan din nila ng paulit-ulit si Christian. Maghahating gabi na makaakyat kami sa kwarto. Nauna na siyang maligo habang inaayos ko ang ilang mga damit namin sa closet. Ayos ka lang? Tanong ko dahil hinihilot kasi niya ang kanyang ulo. Just a little headache. May naalala ka? Tumango siya. Don't you mind telling me? It's not important, love. So, memories nila ni Chloe ang naalala niya kung ganoon. Okay, uminom ka na muna ng gamot. Tapos mauna ka na matulog. Naligo ako at nagulat na lang ako na bigla itong sumunod. Ano ka ba? Akala ko ba'y masakit ang ulo mo? Ngumuso siya at nagsimulang maglumikot ang mga kamay. Nauna siyang matulog pagkatapos niyang magpagod. The next day, nag-shopping kami ni Christian. Sinamahan niya ako kahit sinabi ko na magstay na muna siya sa bahay dahil hindi gaanong maayos ang pakiramdam niya. But he insisted to go shopping with me. Mas naging clingy siya sa akin kaya naman ang agam-agam ko'y unti-unti nang nawala. Nakaready na ang mga maleta namin. Mamayang gabi na kami aalis. Nasa opisina si Christian ngayon. May meeting sila kasama ng board. Masaya ako buong maghapon. Nakailang check pa ako sa mga maleta na dadalhin namin. Baka may kulang. Hi, pauwi ka na? Nakangiti kong tanong nang tumawag siya. 6:00 na ng gabi. 10:00 ng gabi dapat nasa airport na kami. Love, mauna ka na lang sa airport. Susunod ako. Mga 30 minutes susunod ako. Natahimik ako. Bakit hindi kami sabay na pupuntang airport? Ang mga maleta namin ay nasa sasakyan na. Ang driver ay naka-standby na sa labas. Napatingin ako kina Mommy at ate. Gusto kong sabihin sa kanila pero nag-aalangan ako kung kailangan pa ba nilang malaman. Okay. Pinilit kong umiti pero deep inside nagsimula ng gumuho ang saya na nararamdaman ko. Okay. See you. Naputol na ang tawag. Ano sabi niya? Tanong ni Mommy. Dahanan ko na lang daw po siya sa may mall, Mommy. Mall? Opo. Sige po, Mommy, alis na ako. Hinalikan ko sila sa pisngi at nagmamadaling sumakay sa SUV. Mommy, sunod kayo agad. Susunod daw sila in 2 weeks sa amin kaya hindi ko na pinahaba ang paalaman namin. Manong, bilisan mo. Sa Graco Building tayo. Po? Kahit nalilito'y binilisan naman ni Manong ang pagmamaneho niya. Pagdating namin sa kanto malapit sa opisina, sakto naman palabas ang sasakyan ni Christian. Manong, sundan mo po sa Christian. Para na akong mababaliw sa mga sandaling ito. Kapit na kapit ako sa upuan ng sasakyan. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan ang iniisip ko ngayon o mas mabuti na makita na lang mismo ng aking mga mata upang maging malinaw ang lahat. After 10 minutes na pagsunod kay Christian, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng kanyang favorite restaurant. Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Nangangatog ang buo kong katawan at halos wala akong lakas na lumabas ng sasakyan. Kaya mo to, Sheena. Kaya mo to. Huminga ako ng malalim bago ako dahan-dahang humakbang palabas hanggang sa makapasok ako sa restaurant. Hindi ko makita si Christian kaya malamang nasa VIP room siya. Sinong kinita niya? Kaano ba ka-importante ang taong kikitain niya at kahit ilang oras na lang bago ang flight namin pinuntahan pa din niya? Kilala ko ng supervisor dito kaya nang makita ko ang reaksyon sa kanilang mukha, parang nasagot na rin ang katanungan sa aking isip. Ngumiti ako at tumango. Sinenyasan ko sila. Kabadong tumango ang supervisor at sinamahan ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang kumprontahin ng dalawa pero pinuntahan ko pa din sila sa room na kinaroroonan nila. Pero yun nga lang, naduwag ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Sumilip lang ako sa may maliit na awang at ang makita ko naghahalikan na dalawang tao, tuluyan ng gumuho ang mundo ko at nadurog ang aking puso. Ngunit isang bagay ang naging buo. Yun ay ang pasya kong umalis at lumayo na sa buhay ng aking asawa.